Mga kaigo, gusto ko pong i-explain sa inyo yung level of difficulty ng mga tanong or mga test question sa Criminology Board Examination. Kasi mga kaigo, gaya po ng isang ordinary quiz bee, ang Criminology Board Examination, yung mga tanong po doon mga kaigo, ay meron ding easy question, moderate question, at saka difficult question. Yan po ang isa-isahin kong i-explain sa inyo kung ano ba yung paano yung easy, paano ba yung moderate, at paano ba yung difficult. Kasi mga kaigo, napaka-importante po ito sa ating mga examinees or sa ating mga criminology graduate na nagre-review for the board examination. Kasi napaka-importante din po sa inyo na i-practice ang sarili ninyo na sumagot sa mga sample test question. Ang tanong lang mga kaigo, tama ba ang mga ginagamit niyong sample question doon sa particular topic na yan? Kasi sa table of specification mga kaigo, yung topic na yan, meron pong tanong kung saan siya involved or kung saan siya kabilang na level of difficulty. For example kasi mga kaigo, itong topic na felony, just sa subject na book 1 sa Revised Penal Code book 1, meron po doon na topic na felony. At saka yung felony na yun mga kaigo, yung category na ibabato sa board exam is nasa easy. So ano ba ang klaseng tanong yung easy question sa board exam? Ngayon, sa LEA 1 mga kaigo, doon po sa first topic na role and function ng mga law enforcement agency, yung mga tanong po doon mga kaigo, nasa kategory yan ng average question. Or yung iba naman nasa remembering. Okay? So yan po ang gusto kong explain sa inyo, isa-isa para yung ating mga examinees or reviewees alam yung mga klaseng tanong na kailangan nilang i-practice na sagutan depende doon sa topic sa table of specification. Okay? So ito pong video natin mga kaigo is composed of 3 parts. Kada level of difficulty, isang video po para lubos nyong maintindihan in detail kung paano ba ito. So especially po sa ating mga faculty sa criminology. So dapat din nyo pong pag-aralan kung anong klaseng tanong ang nakapasok sa easy, nakapasok sa average or moderate, nakapasok sa difficult. Kasi pwede naman natin yan i-apply habang college pa sila para masanay na sila sa mga tanong kung saan siya kabilang na level ng difficulty. Okay, so ito na. So ito na mga kaigo, ito po yung table of specification para po sa subject na CLJ, So tandaan niyo that is 20% equivalent yan na sa board exam is 20%. Okay. Now, I want to invite your attention here. So dito po sa area na ito mga kaigo, ito po yung level of difficulty. Na-divide po yan sa 3. So, dito po sa area na ito po yung sa easy. Okay ho. Tapos, dito po sa area na ito po yung sa average. Considers average. At dito sa 3 na ito po yung difficult. Okay. Sa kasi mga kaigo, doon sa table of specification sa 2022, nakalagay po talaga yung mga word na easy, average, and yung difficult. Dito po sa TOS 2024, inalis po yan. So sa easy mga kaigo, ang category nyo pa yan, or ang category po niyan mga kaigo is yung remembering at saka understanding. Okay? So yan po yung explain natin isa-isa. So under easy, andyan po yung remembering and understanding questions. Sa average po, andyan po yung applying. Okay? Sa difficult, 3 po yan na category. We have the analyzing, evaluating, and creating. Okay? So, yan po yung 3 level of difficulty ng ating test question para sa ating board exam for criminologists. Okay. So, yan po ang topic natin ngayon, which is the level of difficulty. So kung titignan ninyo mga kaigo, ang easy po, which is again, ang easy, which 30% po yan. Okay? So ibig sabihin sa isang area mga kaigo, yung easy question which is under yan ng remembering, which is under niya ang remembering and understanding,
is 30% po yan. So out of 100, that is obviously 30 items. Okay? Ngayon mga kaigo, yung moderate naman or yung average questions, okay, that is 50%. Ito po yung pinakamarami kasi andyan po yung applying. Okay? So yan po ang i-explain natin. Okay? Tapos mga kaigo, yan yung difficult po. So tandaan ninyo, this is 20% and kasama na yung analyzing, evaluating, and creating. Okay. So sa ngayon mga kaigo na part 1 natin, ito po na po ang i-explain natin para maintindihan nyo para alam ng mga examinees natin kung saan sila magfo-focus, okay, sa pag-study nila, lalong-lalo na kung inaaral nila yung mga tanong sa bawat topic. Okay, so in-explain na natin kanina yan sa introduction natin gaano ka-importante ang alamin ninyo yung itong level of difficulty. Okay. Itong level of difficulty, nakabase po kasi dito mga kaigo sa Bloom's taxonomy. So sa Bloom's taxonomy. So may mga level of thinking po or level of understanding mga kaigo. Okay? So sa pinakamababa, remembering. So ang sabi dyan, recognizing and recalling facts. So, ibig sabihin, it involves memorization ito. Sa level 2 naman mga kaigo, understanding what the fact means. What the fact means. So ibig sabihin, this is a overview muna sa ating level of difficulty. Kasi isa-isay natin, explain natin in detail. So with example po ito na related talaga sa criminology subjects. Sa level 3 naman mga kaigo, andyan yung applying the facts. Ito po yung pinakamarami kanina. Okay? So when say applying, ito yung we will going to make, okay? We will going to convert that information into other situation. Kaya nga apply Sa level 4 mga kaigo, dito sa Bloom's taxonomy, andyan yung analyze. So breaking down information into parts. So explain natin kanya pag dumating tayo dyan So sa evaluation naman, andyan yung judging the value of information. So ito yung i-justify natin. At ang pinakamataas po sa Bloom's taxonomy, ito yung create. So you will going to combine parts to a new whole. Okay? So we will explain that in detail. So ang sinasabi ko lang dito mga kaigo is, yung level of difficulty sa ating board exam sa criminology is binase po doon sa Bloom's taxonomy. Okay, yung remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Okay? So, ang unahin natin na i-explain mga kaigo, tandaan na this is just only the part 1. Okay? Kasi gusto ko kasing i-explain in detail, kaya every level of difficulty, yun po ang i-explain lang natin. With example, So, pag sinabing remembering, from the word remember, yan. So, you will going to recall. You just recall information. Okay. So, ibig sabihin mga kaigo, you need to involve your memory. Kasi nga, remembering lang yan hindi mo you don't have to understand the question, you don't have to analyze, evaluate, etc. You just have to remember. Okay, so tignan natin ang definition. So pag sinabing remember, ito po yung recalling facts. Yan. Definition or concept. Alalahanin mo lang. Okay, kung kaya mo bang maalala o kaya mo bang ma-remember yung mga informations, etc. And the next is retrieval of stock knowledge mga kaigo. Okay? Ibig sabihin, sabi nga nila is stock knowledge lang yan. So, ibig sabihin, you will just to retrieve yung mga knowledge na nabasa mo. Okay? So, ito po ang halimbawa ng remembering. So, bibigyan ko kayo ng topic mga kaigo. Okay, teka lang Okay, so ang topic natin mga kaigo is felony. So, tandaan ninyo felony po. Teka lang, hindi gumagana yung Okay. Ngayon, ito ang halimbawa ng remembering questions. Tingnan ninyo. What is an act or omission punishable by the revised penal code? So, you just have to recall
or remember yung acts and omission punishable by the revised penal code. Okay? So the answer is felony. So ibig sabihin, you just have to memorize. Kasi dito mga kaigo, minsan, kaya ang ilalagay lang dito na category is yung definition. Okay? Na galing sa batas, galing sa libro, and other sources. Kasi hindi po babaguhin dito yung tanong. They just there, yung mga tanong na yan, they are just there to test your memory kung maalala nyo pa yung mga information na yan. Okay? So that is remembering, mga kaigo. Ngayon na number 2 example naman, mga kaigo, is when a felony, under pa rin ito ng topic na felony ang ibig ko sabihin, mga kaigo, is itong remembering, kaya nyo bang maalala ang mga bagay-bagay pagdating sa felony? So ito po yung definition mismo ng felony. Okay? Ito naman, about din sa dolo and culpa. When you say dolo and culpa, related din naman yan sa felony. So tignan ninyo, hindi na kailangan i-analyze, hindi na kailangan i-comprehend. So when a felony is committed through fault, such as negligence, imprudence, or lack of, this is called, okay, the answer is culpa. Bakit? Kasi nag-provide lang po ng definition ng culpa yung tanong na yan. Okay? So sa lahat ng mga tanong na yan is remembering. Okay? So it is very easy to understand kung ano po ang ibig sabihin ng remembering na under ng easy question. Okay? So by the way, itong topic na felony, that is an actual topic na nasa TOS po isa kasi sa category ng tanong, yung itong felony is remembering. So we are using actual topic, actual example ng table of specification. Okay? So punta naman tayo sa understanding, mga kayo. So from the word understand. Okay, understand. So ibig sabihin, you will going to comprehend. Okay? Intindihin nyo talaga. Kung itong understanding, may information at itetest kayo kung naintindihan nyo ba yung information na yan. Kung yung kaninang remembering, mga kaigo, is to test your memory, okay, ito namang understanding, to test how you understand that information. Okay, so ito ang meaning. Comprehending na meaning of information. So ito yung nasulat natin kanina. Comprehend. When you say comprehend, you understand what you are reading. Okay? Ibig sabihin, yung meaning ng information na yan, tinitignan lang kung naintindihan mo ba. Okay? Lalong-lalo na po yung ibig sabihin or yung explanation. Okay? Other definition is explain ideas or concept. So kaya mo bang explain ang mga yan? And constructing meaning from its instructional message, including oral, written, and graphical representation. Kung nakikita ninyo po, yung tatlong definition na ito is tungkol ito about sa understanding, about sa comprehend, kaya mo bang ma-explain, kaya mo bang ma-construct ang meaning pagdating sa information na yan. Kasi nga, understand, unlike yung remembering, you just recall it, you just remember it. Ito, hindi mo lang, kaya ito pala, mga kaigo, okay, you cannot answer the question by memory alone. Okay? Kasi itong memory alone, para doon kanina sa remembering. Pero understanding, hindi sapat na nare-recall mo yung information. Dapat din, naiintindihan mo yung information na yan, mga kaigo. Okay, tignan natin ang example, no? So, ang topic natin is inspection of criminal liability. So, actual na ano po ito sa book 1, This is an actual topic sa table of specification. So, sa extinction of criminal liability, marami bagayan, di ba? Death, parole, pardon, tapos na yung sentence. So, dito tayo sa extinction of criminal liability by death. Okay, so paano natin gawan yan under understanding question? So tinitignan dito ng ating mga examiner kung ito bang information na ito is naintindihan ninyo. Okay?
Ngayon, minemorize nyo siguro, pero how you going to understand it? Okay, so ang sabi dyan, by the death of convict, as to the personal penalties and pecuniary penalties, liability therefore extinguished only when the death of the offender occurs before the final judgment. Ngayon, kung naintindihan mo ba yan? Okay, ito yung sample, no? When the convict dies before the final judgment, what is the effect on their personal penalties? Okay, so hindi ito tinatanong kung naalala mo ba yung information na yan. Tinatanong dito kung naintindihan mo ba. Okay, so kapag ang convict ay namatay bago yung final judgment, ano ang epekto sa kanyang penalty, especially personal penalties? So it will be transferred to the convict's family. It will be extinguished without court order. It will be enforced as if the convict is alive. The judge will withdraw the rendered conviction. Okay, so ano dyan? Base sa naintindihan mo dyan, ano ang sagot? So obviously, the answer is bravo. Bakit? It will be extinguished. So andun niya word na extinguish. Okay, so that is a simple question mga kaigo. Pero kapag hindi mo naintindihan itong topic natin, which is extinction of criminal liability by the death of the convict, baka hindi mo pa makuha ang tanong na ito. Okay, other example mga kaigo para lubos nyo maintindihan ito. So ang topic mga kaigo is role and function of NBI. Okay, actual din ito ha. Kasi nasa sa ALEA 1 ito, ang topic dun is role and functions of the different law enforcement agencies just like the NBI, PNP, etc. So dito tayo sa unang-unang function ng NBI or National Bureau of Investigation. So issue subpoena for the appearance of any person for investigation or production of documents through its officers from the ranks of regional director or to director. Kasi ang NBI mga kaigo, meron po silang power na mag-issue ng subpoena para yung tao na yan mag-appear doon sa NBI or mag-produce ng document. So gaya ng ginawa baga nila kay VP Sara. So nag-issue sila ng subpoena para si VP Sara mag-appear doon sa NBI office. Okay, ngayon kung hindi mo ito naintindihan, baka hindi mo maintindihan itong tanong. So number 2 example natin which best describe, tandaan ninyo, best describe the authority of the NBI to issue subpoena. Yan. Issue subpoena for the appearance of any person for court proceeding. Issue subpoena for the appearance of any person for investigation. Issue subpoenas for the appearance of any person for preliminary investigation. And issue subpoenas for any government officials to testify in court. Okay. So, base sa information na ito, mga kaigo, na number 1 function or role ng NBI, so pag naintindihan mo, makukuha mo ang sagot. Okay, so obviously the answer is letter B. Bakit? Kasi ang NBI, may authority po silang mag-issue ng subpoena para i-ask yung appearance ng tao na yan because of magkakandak sila ng investigation. Itong court proceeding, wala naman silang karapatan yan. Okay, preliminary investigation, ganun din. And of course, testify in court. Okay, so yan mga kaigo, ang easy questions which is remembering and understanding. Okay, so abangan po ang part 2, i-discuss po natin. Sa part 2 mga kaigo, i-discuss natin yung moderate question or yung average which is under ng application. So paano naman yun?